Guys, good evening. Alam mo, gabi na, 'di ba? Nagdadaldal pa rin ako. Sa totoo lang kasi hindi pa ako inaantok naligo ako 'di ba? Alam mo, pinagbibintangan nila akong gold digger sa country nila. Saan ka nakakita, guys, ng gold digger na si Mons nagbenta ng bahay, nagkakahalaga ng 2 million. Binili ng 2 bahay, 'di ba? Lingview at saka Grino. Tapos guys, wala naman akong nakuhang pera. Kahit 5 duling. 5 duling guys, wala akong nakuha. Ang nakakainis pa guys, paulit-ulit kang sinisiraan, paulit-ulit kang pinagtatawanan, paulit-ulit ka rin sinasabihan na hindi ka makakahanap ng matinong lalaki dito kung saan ako ngayon. Wow! Grabe! Sana may matino, no? At kung may matino man takot, alam mo kung bakit? Dahil maraming pisting yawa, guys. Maraming pisting yawa. Tapos ito pa, guys. Saan ka nakakita, guys, ng gold digger na kagaya ko? Wala namang minana. Walang minanang 5 duling. 5 kulangot. Ito, guys, oh. Nagtatrabahong ring-go-ring sa country nila. Ring-go-ring, guys. Chimiaa, tagalinis ng igit sa kubeta. Diba, guys? At ito pa, guys. Saan ka nakakita, guys, ng isang Pilipinang kagaya ko na pinagbibintangan na isang gold digger daw dito sa country ito na pinaka-the best. Tapos, guys, ito pa, guys. Wala man lang ako, guys, luho na nakuha, guys. Bagkos, may mga nabili akong luho, guys. Sarili kong pera ang winawaldas ko. Saan ka pa, guys, nakakita ng gold digger na Pilipina? Kagaya ko, guys, ito, guys. Bintang ng kung ano-anong digger. Hindi ko alam, guys, kung anong digger ang hinahanap nila, guys. Kasi sa totoo lang, guys, wala naman ako, guys, na nahita. Sa totoo lang, gusto ko nang lumayas dito, maaga pa, 7 pa lang ang anak ko sa aking sinapupunan. Dahil alam ko isang pagkakamali ang mamuhay sa isang tao na alam mo na isang pagkakamali nga guys na gusto mong ayusin at hindi ka makaalis dahil din sa ginagawa nila sa'yo. Saan ka guys nakakita ng gold digger na si Rogelia na walang ginawa kundi kumayod ng sariling pera para magkaroon ka sana ng iyo. Pero alam mo guys, yung pera ko, nawaldas ko kung bakit. Nagkasakit ang tatay ko. Tapos ito guys, dapat may pera ako 2023. Alam mo kung anong nangyari? Ha? Ayun guys, tinakot-takot. Ay, gawin mo to, ha? Bilhin mo to, ganyan. Kasi may pera ka sa ganito, ganyan. Alam mo ba na may pera ka, malaking halaga? Di ba guys? Hanggang sa naubos ko guys ang pera ko. At ako guys ay isang pulubi guys. Pulubing gold digger sa Denmark. Isang pulubing gold digger guys na binibintang na isang gold digger na ako'y buisit na buisit. Bakit? Dahil guys hindi ko pinangarap maging gold digger na wala naman akong perang mahihita. Isang gold digger na kahit minsan hindi nangarap na manguha ng pera na hindi akin. Isang gold digger na hindi nangarap manguha ng pera ni Mons nang hindi ko pinaghirapan. Alam mo, piste na ako guys, sa totoo lang. Piste na ako sa lahat ng mga ginagawa nila sa akin. 'Di ba? Pero alam mo guys, sa kabila ng lahat, si Mons na biktima ng isang Pilipinang mandurugas. Nung umuwi ako sa Pilipinas ng 7 months para magpagaling. Bumalik ako sa Denmark guys, si Mons walang pera. Alam mo kung sino guys ang nangdugas? Si Pisting Rose. Rose na pinisting puta. Na isang pisting yawa na nanluko kay Mons. Pero hindi nila guys hinagilap. Ako, hinahagilap nila guys kung saan ako pumunta. Minumonitor ang butas ng bilat ko. At ipahiya. Ipahiya ng paulit-ulit. Binabastos. Pinagtatawanan. Saan ka guys nakakita ng gold digger na hindi naman yumaman? Saan? Saan banda guys ang gold digger? Alam mo sa totoo lang guys, noong 2023, yung mga alahas ko nagwalaan.
Nagkandawalaan. Hindi ko nakita ang aking mga alahas. Tapos yung Jaguar na relo na binili ko, alam mo yon, yung binili ko na Jaguar na yon, pinipilit akong pagbintangan sa shop kapag binitbit ko. Alam mo, binibitbit ko yun, alam mo kung bakit? Kasi ayaw kong mawala. Di ba ang sakit, no? Lahat ng binibintang sa akin. Lahat ng binibintang sa akin, hindi ko gawain. Lahat ng binibintang sa akin, guys, hindi ko kayang gawin. Naubos yung pera ni Mons. O bakit hindi nyo nahuli ang gold digger, the real gold digger. Alam mo, itong bahay na to, biggest issue sa kanila yan. Pinapalayas nila akong maglakad ka. Lumayas ka yan, iwanan mo yung susi. Pero yung, sa totoo lang, si Mons, hindi ako pinapalayas eh. Hindi ako pinapalayas. Alam mo kung sino yung mga problema? Yung mga putakting puta na mga Pilipinang gold digger na walang ginawa kundi siraan ako na siraan. Alam mo, gigising ako sa umaga, guys. Promise. Punong-puno ako ng saya sa dibdib dahil ako'y natutulog ng Lord, lahat ng sama ng loob ko, Lord, tanggalin mo sa dibdib ko. Kasi ayaw kong gumising at matutulog ng masama ang loob. Pero alam mo yung nakakainis, paulit-ulit ang senaryo ng buhay. Ay, ganito nakakatawa, no? Hindi yan marunong mag-Danish, hindi yan marunong mag-English, hindi yan marunong mag-ganito, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, sa how many years ako dito, ginagawa talaga akong mangmang ng paulit-ulit. Yeah, ganun ang tingin sa akin, isang mangmang. Pero sa totoo lang, guys, kapag ako, alam mo, nag-invite ako ng nagkaroon ako ng mga kaibigan lately, kasi si Mons hindi yan friendly. Dito lang yan sa bahay. Nasabi ko na, it's different. Alam mo yung, we have different world. Kasi ako, I want to have so many friends. I'm friendly person. I came from, biggest family. There's a lot of friends. May mga pulis na mga kaibigan ang pamilya ko. In short na salita, guys, ang pamilya ko, guys, ay kilala. Kilalang mabuting tao. Pero alam mo yung nakakainis, no? Nakakainit talaga ng ulo, no? Na parang gusto ko nang manuntok. Sa totoo lang, guys, sa totoo lang. Alam mo, kapag naririnig ko na sinisiraan ako, gusto ko nang manuntok ng tao. Alam mo kung bakit? In how many years, from 2009 hanggang 2024, walang tigil ang bunganga nila kakakuda. Alam mo kung bakit gusto ko ng patulan, guys? Kanina, nung nasa sa restaurant nito yan. Dahil ayoko nang sinisigaw-sigawan ako. Alam mo sa amin, doon sa Pilipinas, doon sa Santa Cruz, I'll never carry heavy things. No one shouting me in my ears. My family respect me if I'm sleeping. My family love me so much. In short, guys, I'm spoiled brat kind of kid of my parents. Yes. Pero alam mo yung nakakainit ng ulo? Yung binababoy ka ng paulit-ulit. Ang sarap manuntok at mampatay ng tao. No? Alam mo kung bakit? Kasi guys, ubos na ang pasensya ko, guys, sa mga idiot na tao dito. Idiot nga, guys, as in idiot. Dati, sabi ko, I need to be silent. You know why? Because I don't want to fight stupid person. I don't want to put my label to the person that they have idiot labels. And I don't want to destroy my dignity because of stupid people around me. Pero alam mo yung nakakainis, ano? Yung nakakainit pala talaga ng ulo. Nakakainit ng ulo yung mga taong walang ginawa, kundi kumuda para siraan ka. O diba, guys? Sino kaya ang magiging masaya? Alam mo, sa totoo lang, nakaka-stressful talaga mamuhay ng ganito, no? Kasi, promise, nakita niyo ako sa mga vlogs ko, blooming ako kahit sa Pilipinas. Pumupunta ako sa mga kaibigan ko, blooming ako. Hindi ako mukhang dugyot. Pumupunta ako ng city sa amin. Masayang nagda-drive with my family.
Pero alam mo yung nakakainit ng ulo, paulit-ulit sila, no? May ganito yata. Lululululu. Parang alam mo, naggiling ng katuliling-tulilingan na walang ginawa kundi siraan ako. Saan ka guys nakakita? Di ba 7 months ako sa Pilipinas, natanggal na yung stress ko, natanggal na yung mga worries ko, tinanggal ko na yung sama ng loob ko, bumalik ako dito sa countering ito ng punong-puno ng saya at excited para makita ang aking anak. Alam mo guys, vacation sana ng anak ko. Kaso lang guys, suddenly is, I didn't hold my daughter. I cannot hug my daughter like before. Sad no guys? Kasi nanganak ako guys, ng parang, alam mo yun? Ayun. Magpasalamat lang ako guys, mahal ako ng anak ko. I feel that no one replace me to my daughter's heart. Diba? Napakaswerte ko. Pero napakamalas ko kung paano ako tratuhin ng mga tao sa paligid ko. Alam mo guys, sa totoo lang, yung buhay ko paulit-ulit yan. Paulit-ulit. Paulit-ulit nilang sinisira. Paulit-ulit din akong, alam mo, happy ako ngayon. Mababad trip lang ako dahil sa kakabunga nga na ano ipapahabol nyo sa ako sa aso. Subukan nyo lang din, dahil pag ako napiste, pag may pumunta din sa Pilipinas, ipapahabol ko rin sa aso para ipalapa. Tandaan nyo yan, pag may nangyari sa akin, tandaan nyo, ipapalapa ko rin. Baka akala nyo, ako, wala akong kakilalang, pamilya ko, walang kakilalang pulis. Nagkakamali kayo, guys. Nagkakamali kayo. Sige lang, guys. Sabihin mo, sige lang, guys. Alam mo, sa totoo lang, guys, nakakainit ng ulo talaga. Tika, Diyos ko, ako, hindi maluho. Magkaroon man ako ng luho, mga damit lang. Tapos yung mga alahas ko, nagkalawandalaan. Baka in-enjoy ng mga magnanakaw. Di ba? Binili ko, guys, dahil binili ko ang aking alahas sa sarili kong pera. Di ba? Tapos yun, bye-bye. Bye. Tapos gold digger, nasaan ang gold, di ba? Sabi mo, nasaan ang gold? Kakalkalin ko. Para naman maging rich ako. Grabe, nasaan ka pa? Gold digger, nagtitiis ng bike. Diba? Diyos ko, common sense. Ito, common sense, not working. Ayun guys, bye. Alam mo guys, sa totoo lang, pakishare ng video ko guys ha. Para yung taong tatawag-tawag sa akin ng gold digger, bubugbugin ko na. Alam nyo kung bakit? Dahil pisting yawaan na ang ginagawa nila sa akin. Yun ang totoo. Ayun guys, share nyo guys kasi nakakahiya naman guys na yung gold digger na si Rogelia Candari Antaran at dating Peterson, ayun guys, walang nahita na gold. Bagkus guys, ako ang ninakawan ng gold. Ako guys ang nawalan ng gold sa pamamagitan ng aking sariling pera. Ayun guys, ayun. Guys, diba ang galing? Bait. Ang bait. Ayun guys, pakishare nyo guys. Alam mo kung bakit guys? Para mabuti na rin yung guys nagkakaalaman ng katotohanan guys. Yung alam mo yung malalaman ng buong Pilipinas na yung gold digger na si Rogelia nagtitiis ng alam mo na kung ano lang ang mapagkasyahan. Kasi alam mo kung bakit guys? Alam ko naman guys na wala akong pag-asa magkaroon ng trabaho. Nagkaroon muna ako ng trabaho guys, ayun. Yung 1 hours and 45 minutes to 2 times a week. Ayun guys, laking-laki na ako dyan guys. Grabe. Sa halagang yun. Tapos magbabayad pa ako ng tax guys. Saan ka naman? Di ba ang alam ko 3,000 di ka magbabayad ng tax. Pero ako nagbabayad ng tax. Tapos last year guys, I earned 12,000 a year. Last year 12,000 only. Tapos alam mo guys kung magkano binayad ko sa tax. Ayun, nagbayad ako more than 5,000. Diba? Bravo! Ang galing. Galing. Laki ng sweldo ko, no? Ayun. Nilunok.
Nilunok mo na ang kalunok-lunukan. Ayun ngayon guys, alam mo kung sa Pilipinas ako, siguro maganda ang buhay ko eh. Sa totoo lang, yung anak ko kung inuwi ko ng maaga, promise celebrity. Celebrity ang anak ko guys. At ako guys, magbablog ako. Pero yun nga guys, minalas-malas ako dahil kakasunod sa anak ko. Hindi ko rin makuha ang anak ko. Hindi ko madala sa Pilipinas hanggang nandito na ako guys. Ito guys, dito ako sa mundo ng kamundo-munduhan. Kung saan mga maraming mundo ang ugali ng mga tao. Kasi mundo guys, mundo. Grabe yung mata ko nasiga, no? Alam mo kung bakit? Alam mo yung nasiga, yung na ganun, parang pusa. Alam mo kung bakit guys? Sa totoo lang, yung mga nakaraang araw ko na mga vlogs, ang saya-saya ko. Bumalik ako ditong masaya, alam mo yon. Tapos umpisa na naman sila ng atake sa akin. Umpisa yan guys, non-stop yan, promise. Tapos sasabihin nila yan, Hunarsor, hadosehin sunset, hunsi might sorol, bas huns do, diba? Hay, nako. Alam mo, nami gani pag, alam mo kung sa totoo lang, kung sa Pilipinas, lamatan-matanan ka karan, doon na mayroon lang pag ibuulit ng balaw, tiradurag-tiraduron mo ang chismusa nga mabuul ang unto, nga nagabungal rin. To, sa totoo lang, na nakakaubos ng pasensya. Tignan mo tignan mo ang saya-saya mong naglalakbay sa forest. Diba parang wala, ay Diyos ko, wala akong milyon guys, magkano lang yung pera ko sa account? I think 1,500 crowns. Pero alam mo yung saya ko dahil kasama ko si Tuyen. Naglalakad ako. Yung alam mo yung parang naglalakad kang parang walang problema. Parang dinaig ko pa yung nanalo sa loto. Pero yung pupunta ka ng city, tapos mamimit mo yung mga tao na hindi ka kilala pero binubuisit ka. Masasabi mo guys, it's a pisting yawa. Diba? Kapistihan. Pisti man di ay, oy. Walay tigil ang kuda. Walay huya sa kaugalingon. Ayun ngayon guys. Share nyo guys, alam mo. Kasi sa totoo lang, dinadaan-daan lang nila ako niyan. Ay, mayabang yung Pilipina na yan. Pero sa totoo lang yung kayabangan nila, asin, abot hanggang saan doon. Sa kaduluduluhan ng ka-pride nila. Na hindi malunok-lunok ang kanilang pride. Ayun na guys, bye. Alam mo sa totoo lang yung mga relo ko nawala. Relo ko siko guys. Ayun, pinatong ka sa kotse guys kasi iwanan mo yan, punyeta ka, hindi yan sa'yo. Diba? O sural, ha. Ay putang na sabi ko, binging-bingi ako. Kasi naranasan ko last year, baliw ako naglalakad yan, hinahabol-habol nila ako. Hinahabol-habol nila ako. Tapos ayun, sinakay nila ako sa sa mobile, tapos dinala dun sa mental hospital. Pero sa totoo lang, sinadya nilang gawin akong baliw. Kasi in 7 months, gumaling ako sa Pinas. Diba, sa kanila, hindi ako gumagaling, guys. Hanggang ngayon, hindi ako magaling. Pero kapag ako nainis, guys, pag binitbit nila ako sa mental hospital, tatawagan ko yung doktor ko, guys, papakausap ko sa kanila para isampal sa kanila. Ayun, guys. Yun lang guys, bye. Share nyo guys, yung mga video ko i-share nyo pakilang guys. At salamat nga pala sa mga subscribers ko. Sorry sa ganitong sitwasyon na alam mo nakakainit ng ulo. Nakakainit ng ulo guys sa totoo lang. Ay, Diyos ko. Ewan. Bye guys.